Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo ngayon sa round number 8, Best Games. Okay, unahin natin sa laro ni Wesley at ang kaharap niya dito, ayan na naman, si Contrapelo na naman, si Mr. Contrapelo. Pero ang maganda nito, medyo basag naman ang kumpiyansa ni MVL kasi kagagaling niya lang sa talo kay Nepo. Kaya ibang usapan ito. Pagkatapos nating i-analyze, ay susunod natin ang laro nila Lebon Aronian at Fabiano Caruana na matindihang pisahan. Ang ginawa ni Wesley, nag-knight F3, makuna to. D5 si MBL, G3, G6, Bishop G2, Bishop G7, kailangan na talagang mag D4. Kasi kung magkakasling lang ang puti, manglalamang ang black niyan sa sentro. Diba? Yan ang discarding yan. Tapos yung knight, ilalagay sa E7, tapos castle, tapos lalagyan pa ng F5. Nangyari na sa akin yan sa puti, mga kamatsas. Ipit na ipit ako, baliktad. Imbis na ang puti ang mang-ipit, ako na ipit. Kaya kailangang mag D4 para pigilin ang paparating na E5. At nag-knight F6, C4, C6, capture, at nag-knight C3, castling, knight E5. Pinalakas kagad ni Wesley ang knight sa sentro. At nag-knight C6, kinaslingan lang, bishop F5 develop. Dito po mga kamatsas, kung mapapansin nyo, bakit hindi kinapture yung knight sa E5? Ano ba mangyayari dyan pagka kinapture yan? Kakapturein lang din kasi. May threat pa sa knight at yung pawn sa D5, malaking alanganin yan sa black. Ang gagawin yan, magda-knight G4, syempre para may bawi, magda-knight X D5, o knight X E5, may bishop G5. Merong kagad pang abalang paparating. Na dito, kung mag-F6, pangit naman, mababarahan ng bishop. So, ibabalik yung knight, no? Kasi yung rook E8, hindi pwede kasi may knight X E7 sacrifice. Pag kinapture, bitin yung queen. Okay? So, konting pag-aaral lang po sa opening. At knight C6 ang force dito, tapos magku-queen A4, then followed by rook FD1 and rook AC1. Napakalakas na paparating na positional play. At yung queen, imamaneuver pa to H4. Okay, with the very strong pressure sa E7. So, yan po yung mga paparating mga kamatsas, no, na magagandang mangyayari sa puti kung kakapturein ng black yung knight sa E5. So, balik tayo sa bishop F5 development at si Wesley na ang kumapture. Bakit? Para magkaroon ng weak pawn sa C6 na possible targetin yan long term. Bishop F4, ayan na, mag-rook C1 na, ipe-pressure na yan. Nag-knight H5, inistorbo kagad dito ni MVL. At nag-bishop G5. So, ano purpose ng bishop G5? Pinoprovoke talaga si MBL na tumira ng H6. Bakit? Parang tempo lang. Aatras, bishop E3. Para, pag move ng queen D2, at least may tempo attack sa H6 na iintindihin pa ng black. So, ano mas maganda? Yung may H6 ang black o yung wala? So, pag angat nito, may tempo. Mamumroblema pa yung black. Yun ang ibig sabihin ng pinoprovoke yung H6 move. So, nag-C5 dito. Bookline pa rin yan, hindi yan bago sa posisyon na ito, pero magulo. Pagpalagay ng wala kang alam sa puti, ang gulo-gulo nito mga kamatsas, papapaisip ka talaga. At ang ginawa dito, nag-queen D2. Okay, para pagpatungin, threat sa H6. Pero liwanagin muna natin mga kamatsas, no, sa mga tagapanood nating, especially sa mga ibang beginners, paano kung capturein yung pawn C5? Anong mangyayari? May D4 kasi. Double. Malaking kapahamakan yan. At halimbawa, kung ang gawin ay capture sa rook, kakapturein lang ng reyna. Di double pa rin, nakahang pa rin yan. Bishop takes D4, may rook D8 kasi. Yan ang mabigat, yung strong pin na yan. So, pababagsakin yan. Kung mag-E3, mag-E5, wala na, todas na. At meron pa bang ibang tira? Ito pa nga tira ng computer para threatening matchas. Pag nag-F3, capture pala muna dyan. Nga, no. Kasi anytime naman, kulong din naman ng bishop. So, napakalaki ng lamang ng black dyan. Okay? So, pangalawa, after C5, what if, ito naman ang capturein, yung pawn sa D5. Ano mangyayari? Mag-E6 lang. Papaalisin yung knight na yan. At halimbawa, mag-knight F4, knight takes F4, bishop takes F4, and mag-C takes D4. Talagang sacrifice yung rook doon, and queen takes A8,
Pagpalagay na mag F3 para maiwasan yung paparating na Bishop H3 then threatening matchas, ang gagawin ay mag E5. Bishop D2 and E4. Ayan, etc. etc. So quality daw ng black dito pero napakalakas kasi ng sentro and bishop pair pa rin yan kahit papaano. So slightly better for black. Okay? So balik tayo mga kamatsas. Kaya ang pinili dito na linya ni Wesley ay Queen D2 para may tempo attack at nag-E5. Yan naman ang panggulo ni MBL na novelty sa opening na ito. Dahil sa old line, King H7 lang, simpleng depensa lang sa H6 eh. Pero dito, in E5. Gulo-gulo na ito. Nag-bishop takes H6. Kasi delikado eh. Ang paparating kasi kakapturin yung D4. May threat sa bishop and knight. So, pinili yon and nag-C takes D4. Knight takes D5. Capture, capture. Okay, bilangan tayo ng pawns. Lamang ng isang pawn dito si Wesley. At nag-E4. Knight F4, capture, capture. Medyo parang alanganin yung novelty ni MBL ah. Kasi 5 lang eh oh. 5 versus 6 pawns. Lamang ng isang pawn si Wesley. Same colored bishop pa, parang ang hirap ah. So nag-queen B8. Ayun. Queen to queen, may threat pa sa pawn B2. At tinanggap na ni Wesley. Capture, rook FD1. So nasa isip ni Wesley, lamang siya ng isang pawn. Rook FD8, dinipensahan. Pero alamin muna natin, what if makipagsabayan si MBL? Bitin din naman yung pawn E2 ah. Rook takes, may king F1. Ayun. Okay, maliwanag na. May pampaalis sa torre, rook B2, and bishop takes E4. Okay? Still, lamang pa rin ng isang pawn. Pero I believe na kahit lamang ng isang pawn ng white dito, 3 versus 2 sa king side, tabla-tabla pa rin to sa rook and pawn ending mga kamatsas. Tabla-tabla pa rin to. Okay, balik tayo, no? Nag-rook FD8 sa MBL, dinipensahan ng D4 at nag-B3, dinipensahan na rin yung pawn. Rook AC8, control, rook D2 with the idea of rook AD1 battery para pabagsakin yung pawn D4 at nag-E3. Gulo-gulo na ito! Talagang ayaw patahimikin ni MBL, nag-rook B2. Kasi po, kung kakapturin ang pawn E3, capture, takes, aba, yung tore, pupunta yan sa D2 to control the second rank, baka madelikado pa ang lagay ni Wesley. Okay, kahit na 1 pawn down ang black pero very active ang pieces. So, rook B2, rook C3, H3, so with the idea of G4 para mapaalis ang bishop, nag-D3. Galing, ano? Grabe ang continuation dito ni MBL. Napaka-aktibo ng mga tore. Capture, and rook H2. 1 pawn down pero super active ang mga tore. Rook F1, A4, basag-basag. Ayan, and king H1. Ayun, pinilahan yung pawn H3. Nag-H4. Rook C4. Habol naman sa G4. H5, wala na. So, sinabay na ni Wesley ng ganito mga kamatsas. So, equal pawn na. Dito kasi, alimbawa kung depensahan, o rook G1, magro-rook A4. Ayun o. Di-depensahan uli natin, rook HG2, magro-rook F4. Mangyari, mafi-freeze na lang ang dalawang tore, kakadepensa dyan. King-king na lang ang gagalaw. Super active ang mga tore ni MVL. So, napakagaling sa endgame technique. Kahit lamang na isang pawn, baliwala. Binalik na ni Wesley at ganyan na lang ang ginawa niya. So, tabla-tabla lang. Okay. Tabla-tabla lang mga kamatsas. Pero okay lang, at least hindi siya tinalo, di ba? Sabi nila, nemesis daw ni Wesley yan eh. Okay mga kamatsas, sunod naman natin ang bakbakang Levon Aronian, Fabiano Caruana. Eto, nagkainitan ng dalawa. Pisakan talaga. Alamin natin at pag-aralan. Nag-D4 si Levon, Knight F6 si Fabi, C4, E6. At pinasok po ang Nimso-Indian battle, Knight F3, B6, Bishop D2, ayan, simplihan lang naman, ano, develop, E3, castling, rook C1, develop, D6, ayan, preparation para i-develop ang knight, Bishop E2, so preparing to castle, Knight BD7, castle, and nag-A5, okay, so parang makukulong ang bishop, no, pero ang idea po ng A5, pag nag-A3 ang puti, ka-capture, tapos dediretso ng A4 yan, para makontrol ang B3 square, yan ang mga diskartihan, ano, space din sa queen side. At nag-Knight E1, yan naman ang ipinagmamalaking novelty ni Levon Aronian dito. Kasi
Ang old lines ay A3. Yan ang palagian. Pangalawa, knight B5. Pangatlo, queen C2. Pero itong knight E1, tignan natin ang future nito. Nag E5 at nag knight C2. So ito pong purpose ng E5 ay gusto talaga ng black dito, yung E5 talaga, no? Parang nakaka-attract. Sarap E5 eh. Na para mabarhan ng bishop diagonal. Pero ang problema dito sa D5, swabing-swabe naman ang galaw dyan ng knight mamaya. Magda knight C5 yan. Mabibigay naman yung C5 para sa knight. Na syempre kahit papaano nakakapanikip din ang galawan sa puti. So kaya gusto dito nag knight C2 lang si Lebon para ma-maintain ang D4 at hindi makatungtong pa ang knight doon sa C5. So nag rook E8, develop, control the E file, B3, abang-abang lang din si Lebon. Capture na, capture, and capture knight E4 at nag bishop E1. Ayan, normally, 'di ba, dito natin dinadala yung diagonal control ng bishop. Pero dito kasi medyo tamang duda si Lebon sa pakiramdam ko na baka mamaya yung queen pumunta sa G5 since nandiyan ang bishop. At kung ang bishop nandito sa control na yan, ang dark square bishop, baka magkulang sa king side. Kaya ginawa dito ni Lebon, nag bishop E1. Para kung mag queen G5 man, kahit papano F3, then may pangtakip sa pressure G5. So nag D5 dito. Bakit naman nag D5 si Pabi? Kasi uunahan ng puti yan, mag D5 ang puti dyan. Tapos magda knight to D4 and iti-take advantage ng puti ang wide space sa sentro. So makakapagpaluwag yon sa puti. Kaya nakita ni Fabi, teka muna, kailangan ko ng unahan to. Baka ma-D5an pa ako. Ayun. At nag F3, syempre, neutralize sa strong knight. Knight D6, bishop F2, develop lang, abang lang. Capture, queen G5. Ayan na nga po ang threat. So may pressure na dyan. At nag-rook E1 para control the E file and yung bishop ay ilalagay sa F1 para secure talaga na yung pawn sa G2 ay walang mangyaring hindi maganda dyan mamaya. So tinirect pa yung pawn sa C4 and knight A3 depensa. H6. So di parang nagpasingaw na lang si Fabi, no? Parang pass. Pass move eh, no? Inintay lang si Lebon. Bishop F1. Knight F6. Itong Knight F6, no, simple lang pero may nakikita akong paparating na Knight H5 going to F4 and then mga Knight H3 check. May mga ganun kahit paano. So Queen A4 at para masabing naka-develop na yung Queen and then at the same time with the idea to play Queen C6. Ayan, to attack the C7. Yan ang nakikita ko dyan. At syempre napakahalaga po sa principle ng opening na magkita ang bawat isa sa mga tore. Pag nagkita yan, ibig sabihin, healthy ang developments. Nakaangat na mga pyesa. So, Queen A4, active development. Queen D2. Okay. Na-memresure naman dito si Pabi, ano, at may threat sa pawn. A2. Ayan, iba pa rin yung nakapasok. Siyempre, nakakagulo pa rin ang isipan yan. At nag-rook ED1. Nag-decide dito si Lebo na iwanan ng E-file at i-neutralize ang nakapasok na reyna at talagang pinoprovoke niya si Fabi. Tiniret mo yung pawn ko sa A2. Sige nga, capturein mo nga. Pero nag-queen B4 na lang. Hamon na lang queen to queen. Ngayon, tanong, bakit hindi kinain ang libreng pawn sa A2? Meron kasing rook C2. Tentenen. Long collides. Kulong. O halimbawa, mag B5 para kahit papano pag pinang-capture dyan, may tatakasan. Talagang kakapturein yan. Nakahang ang queen, nakahang ang bishop. One piece down. Makakawala nga ang reyna. Tagpas naman ang bishop. Talo pa rin ang black dyan. Okay? So, kaya dito, nag-decide to play queen B4 at nag-queen B3 naman si Levon. Ayan. Dito kasi, hindi ko mo hinaman tayo ng queen to queen mga kamatyas. Tanggap na lang tayo ng tanggap. Pateka muna. Kasi pag tinanggap mo yung exchange na yan, yung tore magkakaroon ng strong access sa A2. Weak pa naman yung A2. So kahit double pawn yan, so magbibigay pa rin yan ng kalakasan sa black. Okay? So balik tayo. Kaya ang ginawa ng Queen B3 na ang iniintay talaga, ikaw ang kumapture sa akin. So nag Knight F5 naman dito. Okay? Bad move naman ang naging decision ni Fabi. Dapat daw ay C6. Siguro yung C6 ay waiting to play D5. Pag nag-D5, hahatawan ng capture dyan. So kahit papaano, magkakaroon ng isolated pawn ang white sa D5.
So yung C6 ay medyo malalim no na positional play, and siguro in the future maiwasan din yung paparating na knight B5. May posibilidad kasi mag knight B5 din na kapag na-exchange yan or knight man ang ipang-capture, yung tore sa C1 ay magkakaroon naman ng atake, pressure sa backward C7 pawn. Mawiwik yung C7 pag nabuksan ng nagkaroon ng semi-open C file. Okay? So kaya dito ay ang ginawa, so C6 lang no, pero ginawa dito, balik tayo sa ginawa ni Fabi, knight F5 at nag-queen takes B4. Aba, tinanggap na. Capture and knight C2. So may threat, nag-bishop to C8. Okay, pag kinapture to, yan nga ginawa, bad move sa computer engine. Dapat daw G4 muna. Sipa muna sa knight, at kapag nag-knight E7 sa continuation, then knight takes B4 and rook A4, rook B1, and H5. Ayun, H3, bishop B7. So threat, etc., etc. Pero lamang ang puti. No, lamang. O, balik tayo. Pero ginawa kasi knight takes B4 kagad at nag-knight E3. Ayun. Takes. Okay, so bilangan tayo ng pawns. 1 pawn down dito ang black, pero mahirap pa rin. Ano? Kasi halos ito lang ang extra pawn weak pa. O, tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang lamang na pawn. C5, rook A4, good move to threat the knight. Knight C6, pasok. Capture, and bishop E6. Ayan. Dito kung tutuusin mga kamatyas, pwede nang bawiin yung pawn. Ano mangyayari pag kinapture yan? Magdurok E5 pala. May ganun pala. So pag kinapture yan, D takes E5, may threat sa knight, and ayun, may threat doon sa dulo, at may mga paparating pang knight E7, ano? Yan pala, may strong rook E5. Oo nga, no? Kainin man o hindi, ito paparating, talo ka agad ang black. Grabe. Kainin man o hindi, may paparating na knight E7 din. Tangay ang bishop sa C8 Ayun pala yun, mga kamatyas. So kaya pala, hindi makapture yung pawn A2, at ang ginawa na lang dito ni Fabi, nag-bishop E6 na lang, ipinangturo sa pawn A2 para anytime talagang bagsak na bagsak at mababawi talaga ng sigurado. So nag-knight E7 check, another bad move by Levon. Dapat daw po ay D5. Oo nga no, ba't di nag-D5? So dito, pag nag-D5, kakapture na daw yan, ano? Rook C, knight takes, rook takes D5, and rook takes A2. Yun nga lang, ang napansin siguro dito ni Levon ay dalawang tore pa rin yan, at yung bishop naman ay nakadepensa naman sa G2. Pagka ganito kasi mga kamatyas, parang in effect, parang knight lang ang gagalaw tsaka tore. Itong bishop, medyo delikadong gumalaw kasi anytime may check. So may mga atake rin sa back rank na hindi rin patatahimikin dito ang puti. Okay? Pero lamang pa rin ng puti, slightly better. Yung nga lang, hindi type yan ni Levon. So ang ginawa niya is nag-knight E7 check, king F8, saka nag-D5. Ayun. Bishop D7 umiwas naman. Okay, kasi pag kinapture to, capture, may rook takes pawn, check pa, no? So, umiwas, knight C6 iwas din, ayun, binawi na yung pawn sa A2, at nag-knight B8, tineret ang bishop, rook A7, dinipensahan. So, hindi lang pala threat sa bishop yon. So, with threat sa C7 pawn, kaya nag-rook A7 depensa, at nag-rook C1 pinagpatong, rook E5, para kung-counter attack naman sa D5. At nag-F4, rook E4. Oo. Iniisip ko kasi bakit di kinapture. Capture, bitin yung bishop. Mawawala ng depensa. So, nag-rook E4 lang, threat sa F4. Ayun, capture na. And, ganun na lang ang isinabay. Knight B6. Yun lang mga kamatyas. Ang sama nung tira ng... Ayun nga, no? Dapat pala Knight F6. Grabe. Last minute, nag-blunderacious pa si Fabi. Knight F6 lang pala. Oo nga, nakahang ang D5, nakahang din ang F4. At pagpalagay ng mag D6, so hindi pa pwedeng basta-basta capturein. May check. Knight E8, may D7. No? So magro-rook E6. Yan ang ipang threat. So pag chumek dyan, harang tore naman. Halos tabla-tabla lang kahit lamang ng isang pawn, kasi itong pass pawn na D, napakalapit naman sa black king Kaya okay lang. So, pag na-exchange yan tore, madali lang yan mahabol ng black king. Okay, balik tayo mga kamatyas. Isang tira lang ng
Knight B6. Ay, nako, grabe, nakapush. Rook D4. Okay, so dito mga kamatsas, nakita nyo libre yung pawn sa F4, no? Eh, bakit hindi kinapture? Ano ba meron pagka kinapture yan? May nakikita ako ditong napakagandang tira, mga kamatsas, eh. Pakiguess nyo nga po, pang puzzle. Sige, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Madedeflect kasi ang tore, malilihis eh. Ito tiro, check ko. Eh di ka-capture niyan, obligado, di ba? Sabay D7. Oh, wala. Ka-capture sa knight or D8 queen, hindi mapipigilan ng pag-promote ng pawn. Aray nako, ang sakit naman. So, trap pala yung F4. Kaya ang ginawa dito ni Fabi, nag-rook D4 para mapigilan ang pag D7 and nag-rook C6. Good move by Levon. Ay, nako. Oo nga. Ang sakit pa rin talaga. Yung knight pag umalis, hindi pwede. May rook C8 check, mamamatchas ang king. So, nag-rook B4, dinipensahan. Nag-G3, dinipensahan yung pawn. Ayun, namali ng continuation dito si Lebon. Ang mas mabagsik pala ay, ayun, oo nga. Yung tira natin, mga kamatsas. Oo nga, no, di ginawa. Sabay ganun, no? Ala, hindi napansin ni Aron yan. Nag-G3 pa. King E8 tuloy. Grabe, naka-recover pa, oh. Bishop H3. Ayan, para di maka-King D7 lapit. Pero bad move pa rin daw. Dapat Rook C7. Grabe, bad move ba na sa latter part na to, no? Bishop H3. G6. Oh, bad move ba na eh. Grabe. Pagod na siguro pareho. King D8 lang daw ang tira. O, hindi pa ganun kalakihan ng lamang. Oh. Kung King D8, mahirap pa to. O, pero balik tayo. Nag-G6. Ayun. So, dito po ay natumbukan na ni Lebon ang excellent. Ano kaya yon? Sige po. Huling puzzle natin. Pakiguess nyo. Brilliant. Resign si Fabi. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats na nakakita. Boom! Rook C8. Brilliant. Resign. Bakit po? O, di matchas yan ha. Hindi pwedeng hindi ka-capture ng knight. May D7 check. Ay, sakit oh. Kuha na yung knight. Eh, ano pa. Kaya pala kailangan mag-King D8. No? Yun pala dapat King D8 pala. Ganda ng laban nila Lebon at Fabi ah. Yan po ang mga lumagablab na laban dito sa round number 8. At mamaya naman, yung best games ng round number 9, ang tabayanan nyo po at doon ko ipapakita sa inyo ang final standing ng kanilang rapid section. Dahil mamaya ay simula na po ng kanilang blitz na eh. 2 days naman ang kanilang double round robin blitz games. So yan po ang ating isa pa sa antabayan ng pipilian natin ng mga best games. Especially, syempre di mawawala ang laro ni Wesley dahil nag-aabang talaga ang mga kamatsas natin, ng mga Pinoy fans ni Wesley. Maraming salamat po mga kamatsas. Manatili po kayo nakatutok sa ating YouTube channel. Thank you, thank you. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.